Isang napakagandang araw sa inyo mga kapadyak. Ngayon nga po pala samahan niyo ako mag-unbox ng mga package kasi nga dumating na yung mga order ko galing sa AliExpress. Kasi mga kapadyak, yung bike na ginagamit ko, yung plus size, meron siyang mga problema na kailangan i-repair. So ngayon mga kapadyak, samahan niyo ako i-unbox natin para makita niyo kung ano yung mga sinasabi ko. So ito na po yung bagong chainring mga kapadyak. Ito po yung gagamitin natin dun sa bike. Pares lang din po ito dun sa luma na nakakabit. Ayan, 42 yung ngipin. So buksan na po natin itong isang package dito kung ano yung laman. So ito mga kapadyak yung chain link na pang 9 speed. Para may bago rin tayong ganyan. Ayan, 5 pares to, dalawang plastic. Tapos ito naman yung pinaka natin, kadena. Ayan, Ayan, may kasama rin ditong quick link na So ngayon buksan na natin to isang package pa dito kung ano ba yung laman nito. Yun, eto na pala yung cassette mga kapadyak. Tingnan nyo naman. Putek na apakalapad. 46 yung ipin nito mga kapadyak. Yung papalitan natin, 41 lang yun. Grabe, napakalapad nito. Sana hindi maikli yung kadena natin. Pero tingnan nyo naman pang-akyatan. So ito na yung last na package natin mga kapadyak. Tingnan natin kung ano to. Ayan, so ito na yung parte ng motor na na sinasabi ko sa inyo na papalitan natin mga kapadyak. Ito yung mismong clutch niya sa BBS HD. Tapos ito yung papalitan natin kasi ito yung nagpe-play sa last time dun sa luma. Yan itong gearing na to. Pagka hinahawakan ko yan, nagpe-play yan. So ngayon dito bagong-bago. Grabe, napakaganda. Yan Kaya lang wala siyang grasa dito na so lalagyan ko muna ng grasa to bago ikabit. Yan yung mismong clutch, bagong-bago. So ayan mga kapadyak, ito nga po pala yung sinasabi ko sa inyo na problema dito sa mismong chainring. Ayan. Umuuga po ito mga kapadyak, pansin niyo. Ayan Lalo na po kung hahawakan ko yung mismong pedal tapos uugain ko yung chainring. Malakas po yung play niya. Hindi lang po masyado makita sa camera. Ayan Ganyan po yan. So pagka ginagamit ko to palagi mga kapadyak, lumalagitik po yung yung mismong chain. Kaya nga po gagawin ko, babaklasin ko to. Para po papalitan ko kasi dumating naman na yung mga piyesa kanina na nakita nyo. Saka ito papalitan ko rin yan, kadena. So halos lahat dito sa sa group set na to papalitan ko mga kapadyak. Yan. Chainring, kadena, cassette at saka yung mismong nandyan yung nasa loob sa may mismong sa motor, yung may gearing dyan papalitan ko yan kasi nga ang binaklas ko na to sa last time, nandun yung ayan mga kapadyak, tingnan nyo malakas yung play nito mga kapadyak, di lang makita sa camera. So ito yung papalitan natin mga kapadyak kasi nga umuuga to pagka nakakabit na sa bike. Tapos ito, lilinisan ko lang din ng konti kasi nga merong mga lumang grasa dito na nakalagay. Lalagyan ko ng bago natin ikabit. Ayan, ito naman yung lumang clutch mga kapadyak na papalitan din natin. Ito na dito. Hindi pa natanggal.
So, kukunin lang din natin yan. Lumang-luma na, grabe. Pero gumagana pa naman to mga kapadyak. Lilinisin ko lang tapos isa-save ko to. Baka magamit ko pa to sa susunod. So, handa na yung mga parts natin dito. Ikakabit na lang. Tapos ito nga palang clutch mga kapadyak ha. Ingatan nyo po na nasakto yung pagkakabit kasi nga hindi pwedeng baliktad to. Ayan. So pagka ganyan po yung ng motor, kailangan yung clutch na yan, pag ganyan yung ikot niya, papansin nyo. Tapos iikot nyo ng papunta ron sa parang relo. Ayan, para pumasok siya ron sa sa mga hulmahan. Ayan. So ganyan po yung itsura niya mga kapadyak pagka nasa loob na. So ayan mga kapadyak, nakalagay na yung bagong sa motor natin dito. Hindi ko na pinakita kasi itataklob lang naman yan. So ngayon, ginamitan ko na ng stand tong bike natin para kunin natin tong gulong kasi nga papalitan natin tong cassette. So ayan mga kapadyak, tapos na yun natin. Tingnan nyo naman, putik. Napakalapad ng 46 yung ipin nito, tapos ito 42. So ito kanina pinangakyatan ko yung itong malaki. Ito grabe, hindi na to halos magagamit mga kapadyak, 46. Kasi yung yung pa ako parang nagsasayaw na lang, hindi ko na naabutan yung Pero ito pwede pang gamitin yung pangalawa. Sa akin pangatlo, pang-akyatan sila. Pero ito siguro magagamit ko lang to pagka yung yung sobrang bigat na talaga ng nung trole na na dinadala. Pero yung yung akyat ka lang sa napakatarik, sakto na tong dalawa na nandito. Sinubukan ko to, grabe. Sumasayo yung pa ako. Tapos ito yung bagong rin. Tapos yan yung pinaglalagyan din ng natin bago. Pati yung chain, ayan, bagong bago yan. Grabe. So walang problema sa shifting mga kapadyak. Simula dito sa sa high speed hanggang dun sa low speed sa pinakamalaki. Walang problema sa pag shifting. Okay na okay. Tapos yung tunog nitong nung dito talaga. Tapos yung pinakauga niya na wala talaga. Wala na, hindi na siya umuuga mga kapadyak. Tapos sinubukan ko dun sa kanina sa parking area dun sa sa labas, yung maluwang na kalsada ron. Sinubukan ko to kanina, tapos nag-shift ako nung nag-shift. Walang problema talaga, wala nang ingay. So okay na yung problema dito sa nawala na. So ayun mga kapadyak, okay na okay talaga, na solve na yung problema dito. Kaya ayan, balik na naman dito sa sa bike na to. Na-miss ko na tong gamitin, grabe. So ayan mga kapadyak, tapos na po tayo sa pag-repair ng bike natin. Grabe, napaka-okay po na naging-resulta mga kapadyak. Yung mismong po natin, chainring at saka po yung part ng motor na umuuga kanina, ngayon, solido na, wala nang uga talaga. Tapos wala na pong lumalagitik. Tapos yung mismong cassette natin mga kapadyak, grabe, napakalapad. Pero nakalimutan kong i-mention kanina sa inyo, gumamit nga pala ako ng ng mga kapadyak, ng Goat Link o yung extender dun sa natin, sa mismong derailleur. Kasi nga, ang naging problema kanina, pagkabit ko,
pagka ginagamitan ko na siya ng ng lower gear, yung pinaka 46 na ngipin, yung mismong cassette niya, yung pinakamalaki at saka yung sa derailleur, sumasabit yung niya, yung mismong plato. Tapos yung pinaka niya, yung screw niya, hindi yung limit screw, parang tawag doon, B screw yata. 'Yon. Naka-max na, pero sumasayad pa rin. So ayun, ginamitan ko nga ng Goat Link o yung extender. So ngayon, okay na, wala nang problema. Yung shifting niya, simula dun sa 11 hanggang dun sa 46, okay, napakabanayad talaga. Walang ingay. So ayan mga padyak, grabe, okay na. Maraming salamat nga po pala sa panonood nyo. Tapos, ang ganito na lang po ang gawin natin mga padyak. Kung meron kayong kilala na na gumagamit ng e-bike, BBS02, BBS HD, tapos meron din silang problema na ganyan na halimbawa, yung mismong motor shaft o yung mismong chainring umuuga. Tapos habang nagbabike sila, may mga time na biglang na lang siya lalagitik na malakas. Tapos bike na naman diretso, mismo lalagitik na naman, halimbawa nakailang kilometro na. So ayan mga padyak, ganyan yung ginawa kong solusyon. Okay naman. Yung resulta napakaganda, walang ingay, walang uga, wala na lahat. Ayan. So ayan mga padyak, share na lang po yung video sa mga ganyan may problema. Maraming salamat po sa panonood nyo. Kita-kita na naman tayo sa susunod na video.